Magandang araw po at mapagpalang araw sa ating lahat mga kapwa listeners, lalo na kay Sorban. Tawagin mo na lang po akong Danny, isang padre de pamilya. Ang masasabi ko lang sa naging karanasan ko ay mag-ingat sa tuwing pupunta sa liblib na lugar na hindi mo pa kabisado. Mag-ingat din sa tuwing may mga bagay kang natipuhan ng mata mo. Suriin mo munang mabuti yon kasi baka hindi mo alam ay may kakatwa palang kaganapang nangyari doon. Tandang-tanda ko pa ang oras. Alas 4 na yon ng hapon. Nang maisipan kong maghanap ng panggatong. Nagkaubusan na rin kasi ang panggatong sa paligid ng bahay dahil ginagamit din namin yon. Sadyang naubusan lang talaga kami kasi wala nang pwedeng gawing panggatong. Kung minsan ay kinukuha rin kasi ng mga kapitbahay namin. So pumunta po ako sa may bundok kasama ang anak ko, kung saan alam kong maraming mga patay na kahoy na pwedeng gawing panggatong. Kinuha ko na rin ang maliit na chainsaw para sakali Sorban ay yun na ang gagamitin kong pangputol para hindi kami gabihin. Pagdating ko sa taas ng bundok ay nagsimula na kami ng anak kong maghanap ng kahoy. Pero lahat po kasi ay hindi ko gusto. Hindi naman sa pagiging mapili. Pero Sorban, may iba kasing kahoy na akala ko ay maganda. Pero sa tuwing ginagamit na naming panggatong, namamatay lang yon o hindi nasisindihan. Nahagip po ng mata ko ang isang kahoy. Kahoy yun ng milinang hindi naman kalakihan. Matanda na yon. Tapos ay sinusuri-suri ko. Yun po agad ang binala kong putulin. Kasi alam kong mapapakinabangan namin agad kahit hindi na ibilad sa araw. Pinaandar ko ang chainsaw. Pero sa tuwing pinapaandar ko yon ay namamatay-matay. Kung minsan naman hindi ko pa nabubuhay. Kaya sa huli ay ginamit ko na lang ang itak ko. Umabot kami ng alas 5 Sorban bago nakauwi. Ako ang bumuhat nun sa kahoy. Pero pakiramdam ko ay may kakaiba. Normal lang naman po na mabigat talaga ang mga kahoy. Pero pakiramdam ko ay 3 pinagpatong-patong na kahoy ang buhat-buhat ko. Pag-uwi namin sa bahay, ay binala ko ng putulin yon. Pero dahil sa takip silim na, ang sabi ng asawa ko ay ipagpabukas na lang. Kinagabihan ng matulog na kami, ay may naririnig akong umiiyak sa labas ng bahay. Impit na impit po, tapos pakiramdam ko ay babae. Sinabi ko nun sa asawa ko na tignan ng umiiyak. Baka kasi ang isa na naman sa mga anak ko na nasa labas. Lumabas ang asawa ko at ilang saglit pa ay tumigil ang umiiyak. Maya-maya pumasok na sa kwarto ang asawa ko. Tapos ay para siyang nakakita ng multo dahil sa itsura niya. Namumutla kasi ang mukha maging ang bibig. Ang sabi niya sa akin, Sorban, wala naman daw tao sa labas kanina. Wala naman daw doon ang anak namin kasi ay nakatulog na pala. Nanginginig po ang asawa ko. Kaya imbis na mag-isip ng kung ano-ano, ay sabi ko na lang na hayaan niya, Sorban. Matatakutin kasi siya kahit kaunting bagay lang. Nang makatulog ako, ay napanaginipan ko ang isang babae. Naroon daw ako sa puno kung saan yun yung kinuha kong kahoy. Kita ko pa na may umiiyak na babae doon at pinapaligiran ng 3 lalaki. Magmula nang mapanaginipan ko ang babae, ay kinabukasan nag-iba na ang pakiramdam ko. Nakakaramdam na ako ng trangkaso na pinagtataka ko. Hindi naman kasi ako sakitin kahit man maulanan ako. Akala ko ay simpleng trangkaso lang, kaya dinaan ko muna sa pag-inom ng paracetamol. Pero imbis namang gumaling ako, ay lumala pa ang pakiramdam ko. Nanlalamig po ako at nanginginig kahit na sobrang alinsangan naman daw sabi ng asawa ko. Sa gabing yun tuloy ay naging 3 ang kumot ko at nakasweater at medyas pa ako pero patuloy pa rin nanunuot ang lamig. Hindi po ako nakatulog ng gabing yon, Sorban. Dinalaw na naman kasi ako ng masamang panaginip. Kinabukasan ay nagpatawag ang asawa ko ng manggagamot. Di ko po alam kung talagang manggagamot yon.
Kasi yun po ba yung gumagamit ng itlog at pinapatak sa may tubig? Ang tawag po namin sa kanya ay manalado. Ang sabi niya, Sir Van, nakuha ko raw ang sakit ko sa mapunong lugar. Naalala ko naman ng minsang pagpunta namin sa bundok para kumuha ng panggatong. Ang sabi niya ay may kinuha daw kami. Sabi ko oo, kasi kinuha naman talaga namin ang kahoy. Tapos nagulat ako sa sumunod na sinabi niya. May pinatay daw palang babae ron. Tinanggal ang kamay, paa at ang ulo niya, Sir Van. Matapos ay pinaupo na lang doon sa may puno. Ikinuwento ko ang nangyari magmula nang magkasakit ako at kung paano ako dalawin ng babae sa panaginip ko. Ang abiso niya sa amin ay may posibilidad na yun ang babaeng pinatay. Pinakuha niya po kami ng babaeng aso at kahit nang hihina, pumunta kami sa lugar kung saan ko kinuha ang kahoy. Mabuti na lang talaga at hindi pa yun napapalakol at hindi pa nagagamit. Pinatabi kasi yun ng asawa ko. Pagdating namin sa lugar, ay doon po namin kinatay ang aso. Tinanggal ng albularyo ang ulo, kamay at paa niya. Matapos dinasalan niya yon. Pinatong lang po namin yon sa may kahoy. Tapos ang katawan ng aso ay inuwi na namin. Pagkaraan naman ng gabi, hindi na ako dinalaw ng babae sa panaginip ko. Medyo umukay-okay na rin naman ang pakiramdam ko noon. Sa ngayon ay naaalala ko pa rin ang nangyari niyon, Sir Van. At sa tuwing nakakakita ako ng kahoy na maganda, kahit pa milina, ay hindi ko na sinusubukang putulin. Nagtsatsaga na lang ako sa mga kahoy na patay na at hindi na kailangan putulin. Kung minsan sinusubukan ko naman pong mamutol, lalo na at may araw na talagang diretso ang ulan, lalo na kapag may bagyo. Dahil doon ay hindi ko na maipapaaraw pa ang panggatong. Pero inuunahan na kasi ako ng takot. Parang nagka-phobia tuloy ako sa nangyaring yon. Wala naman kaming pera pambili ng gasol para hindi ko na kailangang maghanap pa. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Van. At ako po muli ito, si Danny. Magandang gabi. Hi po, Sir Van. Itago mo na lang ako sa pangalang Lorna. Taga Cordillera ako. At gusto ko lang ikwento kung sakali mang may mapadaan at maka-experience ding mga listeners sa isang tulay dito po sa Ibulao. Matagal na pong naipatayo ang tulay na yon sa liblib na parte. Siguro ay taong 90s pa. Tapos may mga kwento-kwentong kababalaghan na nangyayari doon. Mostly na-experience din ng mga kakilala namin. Ayon po sa kwento ng kuya ko, na isa ring naka-experience ng kababalaghan, ay may naisakay daw itong misteryosong babae. Walang katao-tao sa lugar at malayo po ang kabahayan. Kung minsan nakakatakot dumaan doon dahil nga po sa mga usap-usapan. May isang solar light naman sa unahan at solar din sa dulo na siyang nagsisilbing ilaw sa mga dadaan. Ang tulay po kasing yun ang parang nagdudugtong sa mga lugar. Kaya kung may pupuntahan man, ay madadaanan talaga yon. Ngayon po, Sir Van, isang tricycle driver ang kuya ko at may mangilan-ngilan kasing pasahero na nagpapahatid na kung minsan nadadaanan ng tulay. Maayos naman daw po nung hinatid niya muna ang isang pasahero niya. Habang papauwi daw ang kuya ko, mga siguro bandang 5:00 na, pero lubog na raw ang araw nun. May nakita raw itong babae sa unahan ng tulay. Nagtaka daw siya kung bakit sobrang liblib ng lugar ay may tao pang piniling doon mag-abang ng masasakyan. Pwede naman daw kasing sa bahay na lang. Hindi raw naisip ni kuya na may kakaiba sa babae ng oras na yon. Tinigilan niya ang babae kasi kinakawayan niya si kuya. Ang nasabi pa nga raw ni kuya ay ihahatid niya muna ang babae sa destinasyon nito para na rin dagdag kita. Maayos naman po nung una. Maganda ang babae at parang normal lang talagang tao. Sumakay daw ito sa may likuran niya. Nagtaka nga siya bakit hindi sa sidecar. Tinanong niya kung saan niya raw ihahatid ang babae. Pero ang sabi lang ng babae ay doon lang daw sa dulo ng tulay.
Medyo nagtaka na raw ang kuya ko sa sagot nito. Pero hinayaan na lang niya at hindi na nag-usisa pa. May kahabaan lang po ng konti ang tulay. At habang binabagtas daw nila ang daan, kumapit daw ang babae sa may likod niya. Sa may balikat niya daw po. Maayos naman ang una. Hanggang sa naramdaman niyang dumidiin ang kuko ng babae sa balikat niya. Nang tingnan niya raw umano ang bandang balikat niya kung ano ang ginagawa ng babae, ay nagtaasan na ang buhok niya. Pakiramdam niya nakatayo na lahat ng buhok niya sa ulo. Mahahabang kuko na raw kasi ang nakita niya, parang sa aswang. Yung kagaya po ng napapanood sa horror. Ganun na ganun daw ang itsura ayon sa paglalahad ng kapatid ko. Ang ginawa niya, binilisan niya raw ang pagmamaneho. Hindi na niya inisip kung rough road ang daan o kung mahulog man ang babaeng angkas niya. Hindi niya na rin tinigil sa dulo ng tulay kasi natatakot na siya. Ang naiisip na lang niya ng oras na yon ay makauwi ka agad. Pag uwi niya nga ay nawala na ang kuko sa likod niya. Maging ang babaeng sinakay niya, wala na rin. Kinuwento niya sa amin ang experience niya. Ako naman ay natatawa. Kasi sino ba naman po kasi ang isasakay tapos mawawala agad. Saka medyo palaloko rin ang kapatid ko. Kung minsan hindi ko na matukoy kung totoo ang sinasabi niya o hindi. Namumutla siya noon kaya inabutan ko na lang ng tubig. Pero may usap-usapan naman talaga sa tulay, Serban, na talagang may kakaiba daw. Sumunod ay ako na mismo talaga ang naka-experience ng pagpaparamdam at pagpapakita ng babae. Sa Cordillera, uso po ang pumupunta sa ibang lugar para makikasal. Nakasakay lang kami noon nila mama ng dump truck. Mostly yun po kasi ang service namin sa tuwing nakikikasal. 6:00 na rin po pasado nang madaanan namin ang tulay. Kasi hinintay pa namin yung ibang kasama namin. May ibang nakamotor din naman po. Habang binabagtas ang daan, ayun po bang nakaharap lang ako kila mama. 4 po kaming nakaganon kasi kinukulang sa upuan. Bali po sila mama at ang ibang kasama namin ay nakaharap sa amin at kami naman nakaharap sa kanila. Nasa pinakaharap po kami. Tanda ko na nagsiselfone naman po ako noon. Hanggang sa makita akong may unti-unting tumatayo sa pinakalikod na babae. Hindi ko yun pinansin nung una hanggang sa tumapat siya sa ilaw ng streetlight. Nakita ko po ang mukha niya. Maamo naman, magandang babae at nakaputi. Ang kaso lang ay hindi ko kilala kung sino yon. Kabisado ko po kasi ang lahat ng mukha ng kasama namin. Nakatayo lang siya at kahit medyo umaangat-angat ang sasakyan, parang hindi niya alintana, Serban. Di niya po maisip na umupo. Tinuro ko yun kay mama at sabi ko may weirdong babae kaming kasama. Unti-unting tumingin si mama patalikod at bigla siyang tumingin sa akin. Hinila niya po ako kaunti tapos sabi niya ay hindi raw namin yun kasama. Posibleng yun daw kasi ang babaeng nagpapakita sa liblib na tulay na yon. Pagdating namin sa pinakadulo ng tulay, ay para lang po siyang bumaba. Nasa pinakadulo po kasi siya. Yun pong parang tumalon ba? Nakaandar pa naman din nun ng dump truck kaya medyo nag-alala ako. Sinilip ko pa siya sa bandang tinalunan niya pero wala akong nakitang babae. Ang mga nakamotor lang po ang nakita ko. Kung sakali man sana ay makikita ko siya dahil sa ilaw ng streetlight. O kung hindi ay titigilan din sana siya ng mga nakamotor. Parang napansin naman ako ni mama at sabi niya lang sa akin na hayaan ko na raw yon. Talagang sasama lang siya kapag nasa unahan kami ng tulay at mawawala rin kapag nasa dulo na kami. Tinanong ko tuloy ang ibang nakamotor nang makarating na kami. At nagulat ako dahil sabi nila nakita rin daw nila ang babae. Ang kaso lang, hindi raw siya tumalon. Kundi pagdating namin sa dulo ng tulay ay nawala na lang siya sa paningin nila. Meron din po ang ibang kwento-kwento sa lugar na yon. Kung minsan, nakikisakay daw talaga ang babae, lalo na kapag nakamotor. Pero sa tuwing malapit na sila sa dulo, ay mawawala rin siya. Usap-usapan nga na isang sirena daw yon, Serban.
Kasi sa baba ng tulay ay may malaking bato. Kapag malakas ang tubig at medyo mataas ang level, ay may nakikita silang buhok na parang inaalon-alon sa mismong bato. Hindi ko lang po alam kung totoo. Kasi may nakikita rin silang babaeng may buntot na nakaupo minsan sa bato. Ang hinuha tuloy nila ay ang babaeng sumasakay sa mga motor at mga sasakyan at ang babaeng nakaupo sa bato ay iisa lang. Hindi naman daw siya nangaano pero kung minsan nakakarinig ang ibang dumadaan ng parang kumakanta. Tinanong ko po ang mama ko kung posible ba yon. Kasi hindi po ba ayon sa kwento-kwento ay ang isang sirena ay may buntot. At ang sabi lang sa akin nila mama, posible daw. Kapag nasa tubig, isa raw siyang sirena. Pero kapag umaahon, ay nagiging tao raw siya. Nagkakapa at nakikihalubilo sa mga tao. Hindi rin naman daw natin alam ang posibleng kababalaghan dito sa mundo. Kasi hindi lang naman tayo ang nakatira sa mundong ibabaw. Ayun lang po, Sir Van. Shinare ko lang po ito para na rin maging aware kayo kung sakali mang may mapadaan sa tulay na nabanggit ko. Thank you, Sir Van. Kapag nasa liblib na probinsya, ay may mga lugar na hindi na po kailangan ng poso, Sir Van. Ang kailangan lang ay hose at bukal na kung saan pwedeng kunan ng tubig. Hello, Sir Van. Itago mo ako sa alias na Goyo, 15 anyos. At gusto ko lang ibahagi ang minsang naganap na hindi naman ganun nakakatakot. Pero sobrang kakaiba ang dating para sa akin. Sa bundok po nang gagaling ang inumin namin. Nilalagay namin ang hose doon. Tapos ay yun na ang magsisilbing mapagkukunan namin ng tubig na makokonekta sa bahay. Libre po yun at malinis. Ang kaso lang napeperwisyo ko minsan dahil sa bagyo. O di naman kaya ay naaapakan ng baka ang hose. May isang pangyayari po na nawalan na lang ng tubig sa amin. Kaya nagplano na kami na mga pinsan kong aayusin ang hose. Baka kasi inapakan ng baka o may nakaharang sa daanan ng tubig. Ang mga uncle ko kasi ay may kanya-kanyang ginagawa nun. Hindi namin alam ang eksaktong lugar ng tubig. Kaya ang ginawa namin, sinundan po namin ang hose. Yun po ang nagsilbing guide namin. Habang nasa daan paakyat, ay wala namang nangyaring kakaiba. Inabot po kami siguro ng ilang oras sa daan dahil may kalayuan naman talaga ang mismong bukal. Sa taas pa po kasi ng bundok at sobrang liblib. Pagdating namin doon, ay namangha po ako sa itsura. Sobrang linis po kasi ng paligid. Tapos may parang falls doon kung saan mismong nakalagay ang hose. Nasigurado po agad namin na inapakan nga ng baka ang hose dahil medyo may putik-putik at may apak ng bakang nakikita sa tubig. Ang ginawa namin ay inayos po muna namin yon. At medyo pansin ko na hinaharangan ng malaking parang gabi ang agos ng tubig. Pero hindi po siya gabi. Para siyang yung mga bulaklak na animo ay gabi. Nakalimutan ko lang po ang tawag doon. Sobrang laki po nun na parang kasing laki ko na. Hindi ko naman po binalak na bungkalin yon. Kundi nilinisan ko lang ang gilid-gilid para makadaan ng maigi ang tubig. Ang kaso lang, Sir Van, itong isang pinsan ko, ang sabi hilain na raw namin yon. Malaking harang daw kasi at nahaharangan talaga ang agos ng tubig. Baka walang umabot sa bahay kapag ganon. Sabi ko naman na wag kasi naisip ko noon. Ang sabi ng papa ko na siyang nakahanap sa bukal na yon, yung gabing yun daw mismo ang nagpo-produce ng tubig. Pero hindi ko po napigilan ng pinsan ko. Binungkal niya po ang gabi. Tapos sabi ay iuwi namin. Pero sabi ko wag na. Malaki na kasi talaga yon at hindi naman yun ang pinunta namin. Pag-uwi namin, Sir Van, umayos po ang tubig. Ang kaso lang ay napakaraming mga bato ang lumalabas sa hose. Ang akala namin ay dahil lang sa kakaayos namin, kaya ganon. Kaya pansamantala muna kaming nag-igib sa kabilang ilog kasi may bahay din doon. Ang akala namin kinabukasan o pagkaraan ng ilang oras ay aayos na. Pero hindi po ganon ang nangyari. Nawala po ang bato pero sobrang lansa na ng tubig at parang yung kalawang po.
Kahit na lagyan namin ng damit para gawing salaan ay wala pa rin eh. Mas lalo lang pong lumansa ang tubig. Kinagabihan, habang kumakain, ang sabi ng mama ko ay masakit daw ang ulo niya at may bumubulong-bulong sa tenga niya. Tinanong pa kami kung naririnig daw ba namin ang boses, pero sabi naming wala naman. Maya-maya ay halata ko pa rin si mama na parang may inuulingigan, tapos hinaharangan ng tenga. Hindi ko naman po binigyang pansin yon. Mga bandang 12:00 nang matutulog na ako. Nakatulog na rin ang mama ko noon at si papa. Biglang narinig kong parang may umuungol. Hindi ko na sana papansinin, pero nagsisigaw si papa. Binabangungot daw ang mama ko. Ang akala nga namin nila papa ay mamamatay na siya kasi naglak ang bibig niya, maging ang ngipin niya. Kung hindi lang sana yung kinutsara ng kapatid ko ay maaaring wala na siya ngayon. Pagising niya ay galit na galit po siya sa akin, maging sa pinsan ko. Tinanong niya kami kung anong pinagagawa namin nung nilinis at sinundan namin ang tubig. Sabi ko naman wala kasi nagayos lang naman po kami. Pero hindi siya naniwala, Sir Van. Sabi pa nga niya ay may tinanggal daw kami doon. Bigla nangisay po ang mama ko. Para siyang nag-epilepsy ng sandaling yon. At pagmulat niya, kakaiba na po ang itsura niya. Siya pa rin naman pero nanlilisik ang mga mata. Nagsalita siya pero iba na ang boses. Dumoble po, Sir Van. Tapos ay parang may kumokontrol sa kanya. Sinigawan niya kami ng pinsan ko. Sabi niya, bakit daw namin tinanggal ang pinakapuso ng tubig? Nagkatinginan kami kasi hindi po namin gets ang sinasabi niyang puso. Hanggang sa sinabi niya yung gabi. Doon ko lang po sinabi ang ginawa ng pinsan ko. Nagwawala na nun ng mama. Maging si papa ay galit na sa amin. Minura pa niya kami, Sir Van. Sinuntok na rin ni Uncle ang pinsan ko. Matapos nun umiyak ang mama ko. Ang sabi niya wala na raw. Hindi ko po alam kung ano ang sinasabi niyang wala. Pero yun po ang paulit-ulit na sinasabi niya. Hanggang sa bigla siyang nawalan ng malay. Pagkatapos ng nangyari, nang tignan namin ang hose, ay wala nang umaagos na tubig. Wala na rin pong patak. Pumunta po ang papa at uncle ko kinabukasan sa bukal. Pero sabi nila natuyo na raw ang bukal. Merong tubig pero puro putik na lang. Sinubukan pa raw nilang itanim muli ang gabi. Baka sakaling yun muli ang magpapanumbalik sa tubig. Pero wala na po talaga, Sir Van. Sa huli, tinanggal po nila papa ang hose kasi hindi na rin namin yun mapapakinabangan pa. Kinuwento naman po ni mama ang dahilan kung bakit siya binangungot. Sabi niya ay nasa may bukal daw siya. Nakita niya ang isang babae na parang engkantada. Ang damit niya ay yung kulay berde po na nakadress. Tapos ay may parang sungay na usa sa noo niya. Tinatawag niya raw si mama na silipin banda sa baba ng gabi kasi may ginto raw umano doon. Pero hindi po ginawa ni mama ko. Nagalit umano sa kanyang babae tapos sinakal siya. Sa palagay tuloy ni mama, ang engkantadang nakita niya ay siyang nag-aalaga sa bukal na yon. Siguro ginawa niya lang pain ng ginto para kung sakaling tukain man yun ni mama, ay siya na ang kabayaran sa ginawa ng pinsan ko. Sa ngayon, poso na po ang ginagamit namin. Sinusubukang tingnan pa uli nila papa ang bukal, pero tuluyan na raw itong natuyot. Maging ang gabing tinanim nila ay natuyot na rin. Laking pagsisisi tuloy namin ng pinsan ko. Baka kung pinigilan ko lang ulit ang pinsan ko, may masagana pa sana kaming napagkukunan ng tubig ngayon, Sir Van. Ayun lang po. Sana ay ma-upload mo ang kwento ko. Thank you sa iyo, Sir Van. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Van. Ako nga po pala si Raymond. Mahilig akong makinig ng mga horror stories at isa na po ang channel mo sa mga sinusubaybayan ko. Ang trabaho po namin dito ay kuryente. Hindi po yung taga-ayos ng kuryente kundi yung kinokuryente po namin ang isda. May ginagamit po kaming aparato pero hindi po siya yung dinamita. Kumbaga ay kinokuryente lang namin ang isda.
Yun kasi ang hanap buhay namin. Tatlo kami nun. May taga-sagwang dalawa at ako ang taga-kuryente ng isda. Nang mapunta na kami sa bandang ilog, kung saan ang pinakadulo ng kabahayan, ay may narinig akong mga tunog ng kalabaw. Sa palagay ko po ay napakarami nila kasi para silang nagtatakbuhan. Mababaw lang po ng kaunti sa lugar tapos ay medyo may agos din ang tubig. Ang ginawa ko, inilawan ko kung saan ko banda naririnig yon. Kung para sa akin kasi, naroon sila sa hindi naman medyo kalayuan sa amin. Pag ilaw ko, nakita ko po ang mga mata nila. Mapupula. Tapos kita akong malalaking mga kalabaw na nasa tubig at nagtatakbuhan. Shoo ako ng shoo nun. Kapag ganun kasi Sir Van ay binubulabog at pinapalayo nila ang mga isda. Pero hindi po sila umaalis. Nakatitig pa sila sa amin at hindi gumagalaw. Sabi ko tuloy sa mga kasama kong bilisan nila ng kaunti ang pagsasagwan para maabutan namin ang mga kalabaw. Pagkatapos nun ay tinuloy ko na ang ginagawa. Pagdating po namin sa kinalalagyan nila, nagtanong pa ang kasama ko. Ang sabi niya, nasaan na raw ang mga kalabaw kanina. Doon lang po ako napatingin. Nagulat ako na wala pong mga kalabaw. Gayong napakarami lang nila kanina. Wala po maski isa. Tumatahimik na rin ang paligid. Lumingon-lingon ako nun, Sir Van. Hindi ko alam kung bakit parang gusto kong hanapin ang mga kalabaw. Pero wala akong nakita. Magmula nang makita namin ang mga yon, ay minalas na kami, Sir Van. Ang sabi tuloy ng isang kasama ko ay baka minulto lang kami o di kaya naman ay namamalikmata lang. Tumahimik lang po ako pero sa loob-loob kong sigurado talaga ako. Sumunod naman pong pangyayari ay nung dumayo kami para mangoryente muli. Explain ko na lang po para hindi kayo malito. Doon po kami sa gilid ng ilog gumagawa ng maliit na kampo para bukas na kami umuwi. Ang mga gamit ko naman sa pangingisda ay dinala ko na rin kasi walang masyadong huli. Tanda ko 4:00 ng madaling araw nang matapos kaming mangoryente ng mga kasama ko. Ang mga kasama ko ay diretso tulog na pero hindi pa po muna ako natulog noon dahil kailangan ko pang tignan ang huli ng mga bubo at banwar ko. Oo nga po pala, para hindi kayo malito. Ang bubo, yun po ang pinangkukuha ko ng mga hipon. Samantalang ang banwar naman, yun ang pinanguhuli ng isda maliban sa kuryente. Nang nasa taas pa lang ako, ay kita akong may umiilaw banda sa may lugar kung saan ko nilagay ang banwar ko. Ang ginawa ko po ay sumigaw ako. Baka sakali kasing marinig niya. Ang naiisip ko kasi noon ay baka ang mga mantitrip na namang kapwa fisherman ko. Sa amin kasi may mga nang tataas ng banwar at bubo para kunin ang huli nito. Agad po akong bumaba nun at nagsagwan papunta sa banwar ko. Habang papalapit ako ay pasigaw-sigaw pa rin ako. Minumura ko rin siya, Sir Van, kasi kung sakali mang maabutan ko siya doon ay baka hindi ko talaga makontrol ang sarili ko. Nang mga ilang distansya na lang at malapit na ako, biglang nawawala ang liwanag ng ilaw. Habang papalapit ako ng papalapit, unti-unti siyang nawawala hanggang sa bigla na lang naglaho sa paningin ko. Nang ilang sagwan na lang ako ay maabutan ko na siya. Sinipat-sipat ko ang paligid. Iwinasiwas ko pa ang flashlight kung sakali mang may tao doon. Pero kita kong wala. Kung umalis man siya ay makikita ko sana ang bangka niya o di kaya ay maabutan ko pa talaga siya kasi ilang distansya lang ako kanina bago niya pinatay ang ilaw. Tumingin-tingin ako sa paligid nun at doon ko lang nakita na ako pa lang ang nasa ilog. Ang iba ay pababa pa lang din sa kampo nila. Pagtingin ko naman sa banwar ko ay hindi naman po nag-iba ang tali nun. Halata ko rin na hindi pa naiaangat yon. Kaya pasalamat ko na lang din talaga. Ang pinagtataka ko lang ay kung sino o ano ang ilaw na nakita ko. Sumunod, Sir Van, habang nagkukuryente pa muli kami, ay may nangahagis po ng mga buhangin sa amin. Pagtitignan naman namin ay walang tao at titigil din ang naghahagis.
Pero kapag magpapatuloy kami sa pagkukuryente, ay saka siya muling mga hagis, animoy nang iinis. Ito rin po, share ko rin ang experience ng papa ko nang minsang nagkakampo din sila. Katatapos daw ng ulan noon, kinakarasan niya raw ang bangka kasi sobrang daming tubig dahil sa matinding ulan. Habang nagkakaras, ay may bumato daw sa kanya. Nung una ay hindi niya raw muna pinansin at nagpatuloy lang. Hanggang sa biglang batuhin na naman siya. Sobrang lakas daw nun. Dahil doon ay nagalit ang papa ko. Sinipat-sipat niya kung may nang babato. Pero wala. Tulog naman na kami nun dahil magkakasama lang kami sa isang kampo. Pagtingin niya raw sa binato sa kanya, ay nagtaka siya dahil malaking tipak ng lupa daw yon. Di po ba ay katatapos lang umulan kaya dapat ay basa yun. Pero ang nakita raw ni Papa ay magang-magang lupa. Bilog na bilog daw. Kaya nagtaka na ang Papa. Malapit pa naman ang mga bangka namin sa isang malaking puno ng bulala. Di ko po alam kung anong tawag dun sa Tagalog. Kaya naisip daw niya na baka posibleng doon ang gagaling ang pambabato at may nanloloko sa kanya. Medyo liblib din kasi ang kampo namin. Sa tuwing gabi nga po, Sir Van, ay nakakarinig kami ng mga pag-apak. Yun po bang nagtatakbuhan sa taas ng kampo? Pero kapag iniilawan ay wala namang tao. Kahol lang ng kahol ang mga aso namin nun at nakatingin dun banda. Ang sabi nga nila Papa ay baka may kasama kami o baka may nananahang multo o mga engkanto sa lugar. Magubat kasi sa taas ng kampo tapos sobrang kakaiba sa pakiramdam kapag mag-isa lang. Parang may nakatingin kasi sa akin kung minsan kahit wala naman. Wala naman na po akong ibang na-experience na kakaiba kasi umuwi na rin naman po kami pagkatapos ng ilang araw doon. Umayos na rin po kasi ang daloy ng tubig. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Van. Magandang araw po muli. Hello po, Sir Van. Ako nga po pala si Telm. Nagtatrabaho po ako sa isang opisina dito sa Cordillera. November lang po ito nangyari. Nung bagyong uwan po. Sa Cordillera po kung saan kami nakatira, ay prone na ang mga landslide. Nakalikas naman na po kami nun. Tapos ay katatapos lang nun ng bagyong uwan nang balakin namin bumalik sa boarding house namin. Iniisip kasi namin noon ng mga gamit. Mga alas 4 po kami ng hapon pumunta. Ang kaso lang, Sir Van, ay sobrang daming harang sa daan. Yung mga lupa na talagang pahirapan pa makalusot ang motor. Inabot po kami ng gabi, Sir Van. Kaya naglakad na lang po kami. Ang natatandaan ko po ay may kasunod po kami noon kasi may motor din kasing nasa likuran namin noon bago kami maglakad. Kaya sigurado akong naglakad din siya. Nang makarating kami sa pinakaliblib na daan na kung saan walang kabahayan at talagang accident-prone area, ay narinig kong medyo nag-iingay sa taas ng mga bato. Kasi mga bato po yun, tapos sa taas ay lupa. Alam na po agad namin ang ibig sabihin nun, kaya binilisan namin sa paglalakad. Thankfully, nakalagpas naman po kami bago talagang gumuho ang lupa at ang mga bato. Muntikan pa nga kaming maabutan nun, pero tumakbo na kami. Kinabukasan, may mga ambulansya at mobil na lumagpas. Mga siguro 3 kapulisan at 1 ambulansya. Wala naman po kaming kaalam-alam kung anong nangyayari. Hanggang sa kinuwento ng kasamahan ko sa opisina. Bandang gabi raw kahapon, nang gumuho ang lupa sa may liblib na kalsada at nadali daw ang isang lalaki. Isa raw siyang miyembro ng isang investment company na bibisitahin sana ang pamilya niya. Nagulat po ako, Sir Van, kasi hindi po ba ay naroon kami ng gabing yun kung kailan gumuho ang lupa. Doon lang rumihistro sa isip ko ang lalaking sumusunod sa amin ng partner ko. Katanghalian na siguro yon, Sir Van, nang inanunsyo ng kapulisan ng tungkol doon. Naghanap pa sila ng ibang kasamahan para hanapin ang lalaki dahil wala daw silang mahanap sa gumuhong lupa. Nahanap na lang po nila ang kapirasong braso ng lalaki na nasa pinakababa, sa parteng nahulog ang lupa sa may palayan po.
Ang kaso lang, ang katawan niya ay nanatiling missing. Nagbayad na po ang pamilya niya sa kung sino man ang makakapagturo ng katawan ng lalaki. Tuloy ay parang nakokonsensya ako, Sir Van. Parang ilang araw din tuloy akong balisa sa trabaho dahil iniisip ko ang lalaki. Kasi ilang layo lang naman ang distansya namin sa kanya, pero hindi pa namin naisip ng partner ko na lingunin siya. Nahanap din po pala ang katawan niyang nakabaon sa medyo may kalayuan lang kung saan nakita ang putol na braso niya. Yun lang po, Sir Van, ang ikukwento ko sa iyo. Maraming salamat and God bless.